Angeline's POV. Kung kanina kinakabahan ako, ngayon naiinis na ako. Asa ka pa? Doon ka kay Adi humagkan. Kahit masakit, madiin kong binawi ang siko ko sa kanya at nagmarcha sa closet. Dinig ko ang mahina niyang halakak pero di ko pinansin. Are we forgetting something here, sweetie? Paalala nito. Di ko pinansin kahit ramdam kong nakatayo lang siya sa likod ko. Basta lang kumuha ng damit ko at pinigilan ang sariling mapasigaw matapos maramdaman ng palad niya sa gilid ng bewang ko. Aren't we supposed to bath together? He whispered. Napapikit ako ron at bumigat ang paghinga. Kagat ko ang ibabang labi matapos maramdaman ang labi nito sa gilid ng balikat ko. That is, if you're ready to take me, sweetie. Natigilan ako sa sinabi niya at marahang minulat ang mata ko. What if I don't? I'm not ready for all this. I am not yet fully healed. Mahina akong pag-amin. Hindi pa ako lubusang gumagaling mula sa nakaraan. Di ba ako handang bumigay muli kahit pa traidor ang aking katawan? Matagal bago to nagsalita. Pawang mabigat nitong paghinga ang narinig ko. I won't force you unless you want to. I won't do such things unless you beg me to. Namamaos muling bigkas ito na tila labag naman yon sa kanya. Kahit ganon umawang ang labi ko at di makapaniwala sa narinig. Ang kilala kong Andre sumunggab agad at walang pasensya. Kaya't bakit ngayon ganitong sinasabi niya? Di naman sa gusto ko ngunit naninibago ko. Kurot na ako siyang hinarap at hinanap sa mukha nito kung nagbibiro ba siya, ngunit pa kaseryosohan lang ang nandoon. Ano nakain mo? Tinaasan ko siya ng kilay. Kahit bumait ka pa ngayon, hindi nun mababawi yung mga kasalanan mo. You want me to bed again? Do you want Eddie to have a bad father? Seryosong tanong nito. Muling umawang ang labi ko at ayaw maniwala sa akto niya. Baka kasi patibong lamang to. No one wants me to be bad unless they are hurt. Malamig kong tugon bago siya iwan at tumiretsa sa banyo. Yun yata umiikot sa isipan ko sa loob ng banyo. Di kasi kapanipaniwala na basta na lang magbabago si Andre at magsasabi ng ganon. Di malabong may masama itong plano. Pilit kong inihanda ang sarili sa kahit ano pa mang mangyayari. Nang nababas ako ng banyo, agad natagpuan na mata ko si Andre na bagong ligot walang pang itaas at tayong pajama pants lang ang suot. Bumalandra sa mata ko ang matipuno nitong likod. Nakapamewang pa ito at abala ang mata sa hawak na telepono. Tahimik ako naglakad palapit habang pasimple na ring mata ang nagmamasid sa likod niya at braso. Eyes on the floor, Angeline. Mahinang bulong ko sa sarili. Ngunit di ko may alis ang tingin sa kanya. Kaya't namadaanan siya bagong kama, agad akong wala namang batong nakaharang. Careful! Mahinang bulong nito pagkasalo sa bewang ko. Namuntikan na ako madapa. Still clumsy, bulong nito. Di ko alam kung tanong ba yun o hindi sa hina ng pagkakasabi nito. Agad akong napaayos ng tayo at kumawala sa braso niya. Inakit ko rin ang kama at agad na nagtago sa kumot dahil sa hiya. My gosh, Angeline, wala namang bato. Katawan palang pinapakita ng hihina ka na. Inis kong sermon sa sarili. Lalo ko nabalisa matapos maramdaman ang dundo sa kama ng pwesto ko. Akala ko matiwasay kong maipipikit ang mga mata ko. Ngunit namilog ang mga yun matapos maramdaman ang pagdantay ng braso ni Andre sa bewang ko mula sa loob ng kumot. Di pa to ng kontento, tinapit pa ako papalapit sa kanya. Akala ko ba hindi ka na mamilit? Bakit ngayon yung mayakap-yakap ka dyan? May angin na protesta ko. Narinig kong pagtikim nito pero hindi niya ako binitawan. 5 years is so long. Anong gusto mong gawin ko? Pagmasdan ka sa malayo kahit malapit ka naman sa akin? Hindi kita pinipilit but I need to hold you, sweetie. Tila sinabayan ng init ang puso ko. Natameme at di mahanap ang sariling bibig. Di ko kasi maintindihan bakit yun ang sinasabi. Gusto kong itanong kung bakit kaya lang natatakot akong baka mali ang nasa isip ko. Ayoko man sinubukan kong pikit ang mata ko. Pinapakiramdaman ko nga kung maglilikot ba ang kamay ni Andre ngunit hindi naman. Ni hindi nagbago sa ayos. Nakatulugan ko nga ng ganong ayos kaya lang pagising ko. Lumulundo ng kamat mahigpit ng yakap ni Andre. Idagdag pang magkahina ang aming katawan. Bala ko na nga sumigaw at sabing di siya nautuwad sa pangako kundi lang siya mahinang nagmura at umatungal ng protesta. Give me patience for my own son. Mahinang dasal nito na ikinakunot ng noo ko. Mama, wake up! Daddy, wake up! Doon ako napalingon sa bandang ulo ng kama ko saan tumalon-talon si Adi. Tuwang-tuwa pa to na napapamura ang daddy niya. Halika daddy, stand up mama, I want breakfast. Oh no, I changed my mind, I want a baby sister. Malakas sa sigaw nito.
Napangawi ako at napapikit. Agad ding lumayo kay Andre na mahina pa rin nagmumura at nirereklamo ang anak niya. Masyado pang maaga para sa ganyan. Mahinang sigaw ko. Daddy, are you mad at me? Inosenteng tanong ni Adi. Tuluyan tumigil sa pagtalon na kinahinga na maayos ni Andre. No, buddy, sumakit lang pakiramdam ko at nahilo. Halika, let's make some breakfast, kiddo. Agad tong tumayo at binuhat ng anak. Ako na may umupo at balak na ring bumaba kung di lang nagsalita si Adi. Mama, did you give my good night kiss to Daddy? Seryosong tanong nito. Nagkatitigan kami ni Andre at ang lokong umisi. Umiling to kay Adi na siya namang kinadismaya ng bata. Why, Mama? Bakit di mo po binigay? That's from me. Your mama hates me, buddy. That's okay. That's not okay. Fine. Good morning kiss na lang po ibigay mo kay Daddy, Mama. Please? Hiling nito na ikinagulat ko. Adi, no. What's wrong with good morning kiss, Mama? Hagkan mo si Daddy gaya ng ginagawa mo sa akin. Ngumisi pa to na akala mo madali lang hinihiling niya. Bilis na, gawin mo na lang. Asar pang lalo ni Andre. Naringkit ang tingin ko at balak siyang talikuran ngunit nauna pa niyang hilahin ang bewang ko. Idampi ang labi niya sa labi ko. Gulat ako na patitig sa nakapikat niyang mata. Tila ako kinunan ng hininga sa ginawa niya kahit nakadampi lang naman ang labi niya. Buhat niya pa si Adi. Dirig ko mahinang hagikik ni Adi kung kahit natauhan ako, dumako sa kanyang paningin ko. Takip nito ang bibig ngunit kita ko naman ang kilig sa mga mata nito. Agad kong nalayo ang mga labi ko at tumikim. Nasalubong ko pang namumungay na mata ni Andre. See? It's easy, Mama. Sambet ni Adi na nakangisi na. Naiiling na binaklas ko ang yakap ng braso ni Andre sa akin. Agad akong tumalikod at ramdam agad ang init ng pisngi ko. Do not be a fool, Angeline. Hagkan lang yun. It's meaningless. May kalamigang bigkas ni Andre na nakapagpatigil sa akin. Awang ang labi kong gusto siyang sagutin at tanongin. Ba't parang kagabi hanggang kanina sweet siya tapos ngayon ang lalamig na? Where do you want to eat breakfast, buddy? Dinig kong tanong nito kay Adi. Ask my mama. She's my queen. Napailing ako sa sagot nito at bahagyang nahiya. Baka isipin ni Andre, pinagagawa ko lahat ng to kay Adi. Umakma akong hahakbang dahil ayoko magalit na naman to. Where are you going? Nanlamig ako sa tanong niya at muling natigilan matapos marinig ang mga yabag niya papalapit. Where do you want to eat? Muling tanong niya matapos makalapit. Kahit saan. Be specific, sweetie. Maraming kahit saan. Alin doon? Ha? Kahit saan mo na lang gusto. Mahinang sagot ko bago yumuko. Ang kaso pares ng binti niyang natagpuan ko sa harapan kung kaya agad ako nagangat ng tingin. Bahagyang tikwas ang kilin nito at magkabilang kulay ng mata ay nananan siya. Bakit ako magdedesisyon? Ako ba ang mama ni Adi? May iritang tanong niya na kinainis ko. Napairap akong wala sa oras at pinagkrus ang braso ko. Ni hindi pinansin ang inosenteng tingin ni Adi na nasa bisig niya. Pwede bang kahit sana lang? Kung saan ka komportabling kumain? Baka mamaya magreklamo ka pa pag ako nagdesisyon. Bulong ko sa dulo. I heard that. Fine. Let's eat in a cozy restaurant. Almusal lang sa restaurant pa? Ayos ka lang ba? Sarkasikong sabat ko. Magluluto na lang ako. See, now you want to cook. Dapat sinabi mo sa akin kaagad nung una pa lang. Diin ito sa akin na mas kinainit ng dugo ko. Parents, I'm still here. Pagpapaalala ni Adi. I'm sorry, buddy. It's okay, Daddy. I guess let my mama cook. She's a good cook. You will love her cooking. Pagbibida pa nito. Let's see about that. Kumisi si Andre at pinasadaan ako ng tingin pero syempre umakto akong confident kahit ba di pa naman ako kagalingan magluto. Marunong pero di magaling. Magkaiba yon. Bababa na ako. Magluto na lang akong pancakes. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at nauna na lang sa kusina. Dinatnan ko ron si Yaya Karen na nahihiyang ngumiti. Good morning po, ma'am. Mahinang bati nito. Good morning din po. May pancake mixture po ba? Ginala ko ang mata sa kusina para maghanap. Ngunit nabuksan na ni Yaya Karen ang cabinet at nilabas ang 2 box ng pancake mixture. Thank you po. Maliit tong ngumiti at tinulungan pa ako mag-ayos ng gagamitin. Seryoso ko sa ginagawa pero napaangat din tingin matapos marinig ang halakak na mag-ama. Sandali akong natigilan. Aaminin ko naman nag-init ang puso ko sa narinig. Madalas seryoso si Adi at ngayon ko lang siya narinig ganito kasaya. Yung tipong wala nang bukas. Ngunit agad na wala doon ang atensyon ko matapos marinig ang pagbagsak ng maliit na stainless bowl.
Sorry po ma'am, nadulas. Si Yaya Karen na agad pinulot ang bowl. Tumango ako at pagbalik ng tingin ko sa harapan, walang pang itaas ng katawan na nakita ko. Sandaling naglakbay ang mata ko sa abs nito pababa sa, "Never mind. Eyes up, sweetie." Nangaasar na pagkuha ni Andre sa atensyon ko. Halos mamula ang mukha ko dahil sa hiya. Para di halata, nilingon ko na lang si Adi na nagtataka sa akin. "Mama, your face is red." Inosente pang turo ni Adi ang mukha ko. "That's natural blush on buddy. Your mama blushed because of me." Mayabang na salon ni Andre. Dinig kong mahinang napaubo si Yaya Karen habang ako'y pilit na hinigpitan ng hawak na whisk. "I'm not blushing, mainit lang." "Because I'm hot, sweetie." Mayabang nitong sagot bago ko binigyan ng kindat. Awang ang labi ko sa sinabi niya. Mas lumakas din ang ubo ni Yaya Karen habang si Adi nagpipigil na matawa. "Ilalagnat ka ba, Andre, o kulang ka sa tulog?" Tinaas kong kilay ko at nagpatuloy sa ginagawa. "Bukabanat lang naman." Sobrang hinang bulong nito, ngunit dumaan pa rin sa tenga ko na kinatigil ko. "Miss Karen, can you leave us for a while? I think Miss Di Masupil needs my help." May otoridad na utos nito. Hindi ako makauma matapos makitang lumabas nga ng kusina si Yaya Karen at iniwan kami. Dumagundo ang puso ko matapos sumibat si Andre kung nasan ako. "You will help Mama cook, Daddy?" Si Adi na prenting nakaupo at nakamasid sa aming dalawa. "Yes, buddy. I guess your mama needs some sweetness. I mean, she forgot the sugar." Agad nitong bawi matapos makitang galit kong tingin. Inabot nga ang asukal at ang peste bumesto pa talaga sa likod ko. Muntik pang mapasigaw matapos yung hawakan ng kamay kong may hawak na whisk. "This is the right way, Miss Di Masupil." Mahinang bulong niya bago mas lumapit. "Scratch that. I am the right way." May kayabangan dagdag pa niya. Nagtitimping binawi kong kamay ko at tumakmang aalis sa tabi niya ngunit agad nitong iniharang kamay nito sa mesa. "Leaving now, sweetie? Don't you want to stay and watch me cook? I bet I'm a hot chef that you need to boost your appetite." Bulong niya sa tenga ko. Di ako halos nakakilos dahil sa kanya. Di na nga ako nagluto at ito pa nagpatuloy doon. Dinamay pa si Adi na ngayon nakaupo sa mesa at pinipilit maghalo ng mixture. "Wag na, baby. Magkakalat ka lang." Pasimpleng saway ko. Ngunit dito nakinig. "Mama, this is for you. Daddy is cooking for you." Napasa po ko sa noo. Di ko talaga maintindihan ano tong ginagawa ni Adi at nagsasabi ng ganito. "He's cooking for himself alone." Mahina kong sagot. Sapat lang para di marinig ni Adi. Bitter na kung bitter. "I'm cooking for my son." Mahinang boses sa gilid ng tenga ko. Natigilan ako sa kinatatayon at di makagalaw. Pasimple pang dinantay ang mainit na palad sa aking bewang. "Unless you forgot that," he added. Pagkasabi doon lang ito lumayo. Di ko makayanan ng tensyong nararamdaman, kaya agad akong tumungo sa ref at kumuha ng malamig na tubig. Nagsalin sa baso, diretso inom. Ngunit muntik ang kumibuga matapos makitang malalim mapagtitig ni Andre sa akin. Tila binibilang bawat paglago ko. Bumagal ang pag-iinom ko na maliit nitong kinangisi. Kita ko pang kinagat nito na maliit ang labi niya. Bago ko pinasadahan ng tingin kung kaya agad akong tumalikod sa kanya. "Daddy, the pancake is burning." Taranta si Andre sa pag-off ng kalan at pagsalba sa pancake. Agad niya nilagay sa plato, ang kaso itim na itim ng kalahati nito. "What have you done, Daddy? How can my mama eat that?" Reklamo ni Adi. Napatitig ako kay Andre na nakangisi at tila natutuwa pa sa sunog na pancake. Ang sama talaga ng budhi niya kung papakainin ako ng sunog ng pancake. Umaktotong sa lubong kilay at walang mali siya. Tinapon sa lababong pancake maging ang bowl na mixture na kinawang ng labi namin ni Adi. "Guess we should eat outside?" Di siguradong tanong nito. Di ko pinansin ang tanong niya dahil nanghihinayang ako sa niluto niya. "Bakit mo tinapon? Pwede pa yung kalahati. At pwede pang lutuin yung sobra." Hysteria kong wika ngunit wala na magagawa pa. Who would want to eat burnt food? Let it be. Let's just eat outside. May otoridad na bigkas nito bago isa-isang nilagay sa lababo ang mga pinagamitan. "But I want pancake." Mahinang maktol ni Adi. Napalabi ito at marahang yumuko sa mesa. "Then we will eat pancakes outside, kiddo. The good one." Baliwalang sagot ni Andre. Humalokip-kip ako at sumandal sa lababo. Pinakatitigan ko si Andre na kaagad binuhat ng anak. "What's with your stares?" Mas naningkit ang titig ko sa kanya. Sinundan ko rin to nang lumakad to palabas ng kusina habang buhat si Adi.